Sa isang nakakagulat na balita, matapos sunod-sunod na harasin ng China ang Pilipinas, lalo na ang patuloy na pagpasok ng kanilang mga barko sa ating nasasakupang teritoryo, ay walang sawang nagpakita ng kabaitan ng mga Israelita sa ating maharlikang bansa, kung saan ang pamahalaan ni Netanyahu ay pinalakas pa ang pagtulong nito sa pamamagitan ng pagpapalakas sa sandatahang lakas ng Pilipinas upang kontrahin ang Beijing sa patuloy nitong panghihimasok sa ating bansa. Naayon sa ating patuloy na pananaliksik, isa sa mga pangunahing hakbang ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ay ang lalo pang pagpapalakas ng ating hukbong panghimpapawid o ang Air Force. Kabilang sa pinakabagong hakbang na ito ay ang paglulunsad ng mga modernong long-range patrol aircraft na idinisenyo upang mapahusay ang kakayahan ng militar sa malawakang pagsubaybay sa himpapawid ng ating mga nasasakupang teritoryo. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas matibay na ugnayan ng Israel at Pilipinas pagdating sa kooperasyong pangdepensa. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon, lalo na sa West Philippine Sea, ang pagpapalakas sa Philippine Armed Forces ay isang mahalagang estratehiya upang tiyakin ang seguridad ng ating teritoryo laban sa anumang banta, partikular na mula sa patuloy na agresyon ng China sa ating mga karagatan. Ang mga long-range patrol aircraft na ito ay may kakayahang magsagawa ng matagalang surveillance operations, pag-detect ng mga banta mula sa malalayong distansya at pagpapalakas ng depensa laban sa anumang posibleng panganib. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiyang ito, mas mapapatibay ang pagbabantay ng ating militar sa ating mga teritoryo, lalo na sa mga isla at katubigang patuloy na inaangkin ng Beijing. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng matibay na kooperasyon ang Israel at Pilipinas sa larangan ng depensa. Dahil sa nakalipas na mga taon, ilang beses nang nagpahatid ang pamahalaan ni Netanyahu ng mga advanced military equipment sa ating bansa, kabilang na ang radar systems, drones, missile defense systems, at iba pang teknolohiyang maaaring magamit sa pagsuporta sa ating national security. Na nitong nakalipas na mga linggo lang, sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Rafael Israeli Advanced Defense Systems, 3 batteries ng Spider MR Air Defense System ang naiproseso para sa Philippine Air Force na ang kabuang halaga ng kasunduang ito ay tinatayang nasa $141 million o humigit kumulang 8 billion pesos, isang malinaw na indikasyon ng seryosong pagpapakita ng kabaitan ng mga Israelita sa atin upang maprotektahan ang pambansang seguridad ng ating bansa. Ang Spider MR Air Defense System ay isang modernong surface-to-air missile system na may kakayahang matukoy at pabagsakin ng mga eroplano, drone at iba pang aerial threats mula sa malalayong distansya. Na isa itong highly mobile defense system. Ibig sabihin, madali itong maililipat sa iba't ibang lugar, depende sa pangangailangan ng depensa. Sa pamamagitan ng advanced radar technology at mabilis na deployment capability, ang sistema ay nagbibigay ng real-time protection laban sa mga posibleng pagsalakay sa ating himpapawid. Ang pagdating ng Spider MR ng Israel sa Pilipinas ay isang malaking hakbang sa pagpapalakas ng ating kakayahang ipagtanggol ang ating soberanya, lalo na sa harap ng lumalalang tensyon sa South China Sea at sa iba pang teritoryo ng bansa. Sa patuloy na banta mula sa agresibong pagkilos ni Xi Jinping, mahalaga para sa Pilipinas na magkaroon ng maaasahang air defense system upang tiyakin ang seguridad ng ating himpapawid at teritoryo. Bagamat walang umiiral na Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Israel, nananatiling matibay ang relasyon ng dalawang bansa, lalo na pagdating sa larangan ng depensa. Bukod sa modernisasyon ng ating hukbong sandatahan, ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Israel ay may matatag na ugnayan, na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang ating bansa sa mga Israelita ay ang ating naging papel sa pagkakatatag ng kanilang estado. Noong 1947, sa kasagsagan ng mainit na talakayan sa United Nations General Assembly o UNGA tungkol sa hinaharap ng Palestine, ang Pilipinas ay naging isa sa iilang bansa na matapang na bumoto at pumabor sa United Nations Resolution 181. Ang naturang resolusyon ay naglalayong hatiin ang Palestine
upang mabigyang daan ang pagtatatag ng isang Jewish state na kalaunan ay naging estado ng Israel noong 1948. Ang pagboto ng Pilipinas at pagpabor sa naturang resolusyon ay isang mahalagang hakbang sa kasaysayan ng ugnayan ng dalawang bansa na sa kabila ng malalakas na panawagan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang ang ilang mga Arab country na labanan ang plano ng paghahati ng Palestine, subalit pinili ng Pilipinas na suportahan ang karapatan ng mga Hudyo na magkaroon ng sarili nilang bansa. Na ang desisyong ito ay hindi lamang nagpakita ng malasakit ang Pilipinas sa karapatan ng bawat lahi sa sariling pagpapasya, kundi naging pundasyon din ito ng matibay na pagkakaibigan ng mga Israeli at Filipino. Dahil sa ginampanang papel ng Pilipinas sa tagumpay ng Israel na magkaroon ng sariling estado, kinilala ng mga Israelita ang ating bansa bilang isa sa kanilang unang tunay na kaalyado sa Asya, na ang pagpapahalagang ito ay hindi natapos sa simbolikong pasasalamat, kundi nagpatuloy ito hanggang ngayon sa anyo ng konkretong suporta sa iba't ibang larangan. Pero alam mo ba na hindi lang isang beses tinulungan ng ating bansa ang mga Israelita dahil bago pa man bumoto ang Pilipinas at pumabor sa pagkakatatag ng Estado ng Israel noong 1947, may malalim ng kasaysayan ng pagkakaibigan ang dalawang bansa, na isa rin sa pinakamahalagang dahilan ng pagpapahalaga ng mga Hudyo sa mga Pilipino ay ang hindi malilimutang hakbang na ginawa ng Pilipinas na iniligtas ang buhay ng daan-daang Jewish na tumatakas mula sa malupit na pag-uusig ng Nazi Germany sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong dekada 30 at 40, lumakas ang antisemitismo sa Europa at sa maraming bansang kanluranin, kabilang na ang Estados Unidos at Great Britain, na nagpatupad ng mahigpit na immigration policies na pumipigil sa mga Hudyo na makatakas mula sa Germany at sa iba pang bahagi ng Europe. Dahil dito, libu-libong pamilya ang naiwan sa kamay ng Nazi, habang ang iba ay sa pilitang dinala sa mga concentration camps kung saan marami ang iniligpit sa tinatawag na Holocaust. Sa panahong ito, isang matapang at makataong hakbang ang ginawa ni Pangulong Manuel L. Quezon na nagpasimula sa tinatawag na Open Door Policy. Sa ilalim ng patakarang ito, binuksan ng Pilipinas ang pintuan nito upang tanggapin ang 1,300 Jewish refugees na karamihan ay mula pa sa bansang Germany at Austria. Sa kabila ng matinding impluensya ng mga bansang tumututol sa pagtanggap ng mga Hudyo, matatag na nanindigan si Quezon at tiniyak niya na makakarating sa Pilipinas ang mga refugee upang magkaroon ng bagong pag-asa. Para matulungan silang makapagsimula ng panibagong buhay, itinayo ni President Manuel ang isang Jewish community sa Maynila kung saan nagkaroon sila ng ligtas na tahanan, negosyo at hanap buhay. Bukod dito, personal pang tumulong si Pangulong Quezon sa pamamagitan ng paglalaan ng isang bahagi ng kanyang sariling lupain sa Marikina upang maging tirahan ng mga refugee na kalaunan ay hindi rin natuloy dahil sa pagkakaroon ng digmaan at pagsakop ng mga Hapon sa ating bansa noong 1941. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay isang pambihirang pagpapakita ng malasakit ng Pilipinas sa mga nangangailangan, anuman ang kanilang lahi o relihiyon. Kaya ngayon, kung sakaling sumiklab ang isang digmaan at direktang atakihin ng Beijing ang Pilipinas, ay hindi mag-aalinlangan ang Israel na ipakita ang kanilang suporta at tulong sa ating bansa. At ito ay hindi lamang bunga ng kasalukuyang ugnayan sa larangan ng depensa at seguridad, kundi isang pagpapakita ng kanilang malalim na pagpapahalaga at pagkilala sa ating bayan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa patuloy na pagtulong ng Israel sa Pilipinas, lalo na ang pagpapalakas nito sa ating sandatahang lakas upang kontrahin ang China kung sakaling umatake sila? Comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.